taking charge out, dude. Dinner. Hello! We are Four Dudes on the Road! Ako si Joe with an E. Ako si Justin. Paolo Ninja. At kami nagbabalik Para sa aming episode 8. Episode 8. Wala ngayon si Parang Rambot. Wala si Parang. Nasa BB, Valenzuela. Ano Ang ginagawa doon? nagkakating ng mga exotic pare. Exotic. Mga Amazona. Alaga niyo. After a very long time, Endangered species. mag-record ulit kami. Oo nga pare, medyo na-miss ko mag-record Halos 2 buwan. Ano tayo eh? Season break. Season break. Season break. Kasi may consider na season 2 na to. Wag muna, next year may Season break. Hindi, sakto na. Naka 7 episodes Oo, na tayo. 7 episodes. Ang laking bagay na. Isang season na yun. Nagulat ako nung sabi ko nung in-upload ko. Ang ganda tignan sa YouTube channel namin pare. Dami, no? Marami na. So, Aliw ako dun sa episode 7 natin na... Hindi ko pa narinig yun eh. Pare, kasama natin si Daniel. Si Dave kasi, Yung 5.31 pa lang sa'yo. 6 eh. Ayun, 5.31 pare. Napakagawa. Lahat ako pinakinggan ko na lahat. Mamaya papakinggan ko yung 7. Pakinggan mo. Oo pare. Pakinggan ko yung 7. Yung may dagdag information na sa mga listeners, yung episode 7, yun ang pinakamahaba at most informative. Yung ba pinakamahaba? Oo nga, no? Almost 2 hours pare. Oo. Kasi yung majority ng recording na wala tayo sa road. Yun ang pinaka-informative na episode natin pare. On location. Oo naman pare. Maganda. Kasi may pinag-usapan tayo maayos. May topic tayo. May guest pa. Meron tayong 2 guest. Correct. So, ayun. Ito, on the road ulit kami. Papunta kami sa walang kamatayan. Kilometer 23. Sayang, wala si Rabo. Shoutout muna kay Rabo. Shoutout kay Rabo. Easy sa exotic ha. Kung ilang kapaso naman siya. Nakakainit mo. Masandaan ko mahal mo sige. Ayun na. Alright, so we're on the road. Kamusta ang mga buhay-buhay natin mga pare? Pare, shoutout muna kay Miss Jacinto. Sino to? Hello. Isa sa mga fans namin na paulitan ko madalas. Paano sabihin pangalan niya? Renee? Renee. Cassie baby. Hello sa'yo. Ito ang hinihintay mo na shoutout. Nasa kaman. Pag-thesis ngayon yung pare. Thesis? Naku, magaling si Ninja dyan. Naku, wala akong Expert si Ninja. Ayoko na yan. Sabi ko, i-guest natin siya. Dahil ito tayo, diba? Dito siya, diba Bulacan? Sabi mo? Kawayan. Oo. Hindi, baka naman pwede siya ngayon. Hindi siya pwede ngayon, pare. Sayang. Shoutout na lang sa kanya. Shoutout sa'yo. Salamat sa pag-suporta. Salamat sa pag-subaybay sa aming. Dalawa na kayo, ni Maki. Pero ayun, so ayun. Job, kamusta? Pare, dapat kamustahin. Mas long. Tagal ko na lang. Hindi pa, sabi nga si season break. Pati ako nag-season break. On to hindi nagparamdam. 2 weeks ba? Hindi, pare pakiramdam ko, hindi lang 2 weeks. Kasi pakiramdam mo lang yun, pare, pero 2 weeks lang. Parang more than kailangan natin sabi ko, bukas libre ka, pare. Ay, hindi pare, gumawa na ako lakad nakita na Sabado. Ay, hindi pwede Sabado. Sabi mo may lakad ka wala rin ako kasi. Di ba meron kang something? Sa bahay yun, yayayain niya kita. Design niya. Oo. Hindi ka tatawagan kita. Wala kami ng signal lyrics. Wala, ang kitang kapatid ko pare, sabi niya, may kapakilala ako sa'yo. Wow, sweet. Oh, sweet Sa akin, wala ba siya ipapakilala? Makakalalangan pare. Hindi pare, alam mo namang laging flexible ako sa pagdating sa ganyan. Basta pare, nandun lang ako kagabi. Ang nangyayari, parang yung birthday ko. Mabaran tayo. Barbecue and burgers and grills. Soiree. Beer po. Sorry. Basta sabi ko sa kapatid ko uy, baka if ever na meron nang hindi kaya umuwi dyan. Pwede ba? Hindi umuwi sa amin. Pwede yun sa mga kanila. Gusto na nga pala yung kwarto mo pare. Hindi ko pa rin sisimulan, pero may pintura na. Ay, may pintura. Alam mo bakit? Masyado na ako nakapag-set
settle down eh. Okay ka na dun. Ayun, ako naman ay bumalik sa eskwela. Ninja, si paring ninja. Siya ay school boy ulit. Sem ko, para tapusin na ng Siya ay tuluyan. Dahil ako ay school boy. dahil ako ay mabait na anak. Okay lang yun pare. Yung SEM ka na lang ba? Isa na Sana lang. lang, tapos OJT. Isa na lang. Diretso trabaho rin. Huwag mo na dagdag eh. Ayoko lang din talaga dahil it's been almost 10 years. Long overdue na pare. Sobrang overdue na. Okay lang yan. Okay lang yan. And it's time. At parang mo ko naman, ito na yun eh. Wala na. Pare, pagka-graduate mo, tapos may opening, sabihin mo sa akin. Pag may opening sa amin, kunin kita. Yun. Sige. Sa amin. Ano ba lang talaga? Gusto mo sa amin. After ng OJT ko, diretso trabaho na para hindi na ako pangati masyado. Kasi saan ka ba mag-OJT? Hindi ko pa nga alam eh. Dito ang Kung ka pare sa ano, mag-OJT ka dun sa pwede ka nang i-absorb para hindi ka na rin may rapa. Gusto mo, sa Diba? amin. Experience-wise, Pag di ba? Gusto mo lang sa amin, pag pwede. Ako ang mag-ano sa'yo. Ako magkatayin sa'yo. Kaso pare, pag nag-train ako ng mga training, lagi ako naka-ibag. Okay lang bro eh. Okay lang ba? Kasi mahilig ako sa toya. Ako naka-long sleeves lang. As in, long sleeves lang. Pero wala akong pagbaba. Long sleeves lang talaga. Hindi, pare, ito. Hindi, worried pa kayo dun sa kay Hagupit? Oo naman, oo pare. Oo nga pala, teka, shoutout muna dun sa mga makikinig ng balita. Yun nga, may paparating na bagyo ngayon, bagyong Hagupit. Yes. Actually, nandito na sa atin. Pero hindi naman masyadong affected ang Manila. Si Bagyong Ruby. Well, pare, maraming weather models na Oo. nagsasabi na pwede tayong tamaan. Although, hindi ganun kalakas ng katulad sa mangyayari Sa sa Visayas. Pero may So, chance pa rin talaga. Pero may Hindi, chance. wait yan. I mean, yung Well, brand pag yung sana. Kasi full yun sa ano talaga no. Sa Borongan, actually, sa Samar. Ang, So, kawawa naman kapatid ko sa kanya. kawawa ulit ng Samar. Bakit? Baka umula bukas. Basta, ano lang natin yan. Let's hope for the best. Let's hope for the best. Sana yung mga kababayan natin sa Pagdasal Visayas. na lang natin, di ba? Pagdasal natin sila na okay naman, hindi na sila makulit ngayon eh, na talagang pag Nakikinig sinabi din, mong di ba? bakoy. Nadala na, pare. Oo, sila, oo. Which is Kaya good. Di ba? Basta ano Mahihirapan talaga, ng government na malalayan sila. May handa. Correct. Well, yun lang nakakalungkot dyan. Kung sakaling tumama na naman at hindi na naman tayo na ito. Pahirapan na naman sa nakakalungkot dito eh, no? At parang wala natutunan yung gobyerno. Although, syempre, ano pa rin naman. Sana hindi tumama. Sana mahina lang siya. Wala masyadong damage. Sana Wala mag-break masyadong... na siya. Pero hindi naman daw masyadong worried yung iba dahil hindi rin naman daw ganun kasing lakas tulad ni Yolanda. Pare, ganyan din si Yolanda bago nag-landfall. Eh. Oo. Ganun din. Ganyan lang. Pipick up Pare, pa naman yan, oo sabi niya. Sa bagay sabi nila, pag nagla-landfall, di ba? At saka ilang kilometers, yung si Yolanda, ilang kilometers before siya pumasok ng par. Mahina lang siya. Lumaki na, ang bilis niya lang tayo lumaki. Which is na, yun yung kinakakaba ng iba. Kasi itong si Ruby, si Hagupit, ganun din. Actually, pare, may chance na... in a matter of hours, Pwedeng magbago eh. 100 kilometers per hour lang nilakas ng gustiness niya. So from nearly 90, from nearly 100 plus, naging umabot na sa 205 ngayon. So, Nalalapit na siya Oo, sa malakas na. ano ng Yolanda. So yun lang yung nakakatakot. Hindi, at least, maging thankful na tayo, prepared halos ngayon na tao. At least na warning na ng mga nakapaganda ng mga Tsaka informed na sila about sa storm surge. Tulad dati, di ba? nabiglaan talaga. Wala silang idea kung ano Pag yun lang yun. na Well, let's all magdasal hope na for lang the natin. best. Yeah. So sana, I hope for the best. Nakakataon pa rin topic na yan. Yan. Hindi ano lang, para sa mga kababayan natin. Alam mo naman ako para sa bayan. Ayoko ma-down. It's your work, di ba? Oo. Okay lang. Hindi ako pwede ma-down niya. Masaya ko ngayon kasi may bagong computer. Good! Courtesy of my family. Shoutout Oh, kay talaga? Tito. Yes! Wow! Eh di pwede ka na, kaya ka pala pwede magpuyat na ngayon at magmagabi ah. Shoutout kay Tito. Pati na kayo ni... Na binili na si Kinja. Nabili ako ng maganda na CPU. Tsaka pare, 1 o'clock daw pasok na bukas ng hapon. So,
Pare, Kaya libre meal. ilang incognito tabs na pwede mong buksan ngayon. Pre, sa mahigit na. Grabe ka naman, pare. Sampo, easy. Hindi, nakaload na yung iba. Hindi, naka-download na yun. Naka-preload na. For Kami na pare, viewing. na-miss ko to. Nakakamiss na rin ako rin eh. Nakakamiss eh, no? Eh, na-miss mo pa ba? Eh, lagi ka rin naman nandun. Hindi, na-miss ko yung Hindi dito. naman. Alam ko yun. Pare, 2 weeks ako kalas hindi napunta doon. Talaga, busy ka ba? Busy ka rin? Di ba obvious pare? Nakita mo yung pinost ko sa Instagram na karaan. Ano yun? Ay, mga ano. Hindi. Isa na sa pinakayo ko talaga pare, paperwork. Hindi naman natin matatakasan. Yan talaga, pare. boss. Wow! At saka pare, na, Sir. di ba nakwento natuloy na yung ginawa ko yung may nasa sa atin na. Talaga? Paano ginawa? It's hard. It's hard pare. Sobrang nakaka-consent. Pare, welcome to the corporate world. Nakaka-guilty. Pero alam mo ginawa ko? After hours, tinapos pa rin naman nila yung araw eh. After office hours, ilibre ko sila dinner tsaka coffee. Tapos, sobrang konsensya ko, binigyan ko sila ng bonus galing sa sarili kong bulsa. Kasi parang naiiyak, nagkaganto yung babae, hindi ko na sabihin yung pangalan ha. Tago natin sa pangalan, Tin. Naiiyak si Tin na parang, ito na lang yung pinagkakakita ko, kawawa naman yung anak ko. Punta ko lang yung nasa daanan na ako ng ganun, medyo malambot ang puso ko. Pero okay lang. Pero ayoko na maulit yun. Kaya shoutout sa mga... It's necessary. Yeah, oo. It's a Shoutout sa necessary mga evil. opisina ko na nakikinig. Pagbutihin yung trabaho nyo, nagpapakawa ko. Hindi ko na kaya magsasante ulit. Correct. Eh, wala pare, dadating talaga yan. Okay lang. Ganun talaga ang buhay. May source ka ng depression naman. Nakalala ka. Nagagago ka, Job. Pero, ayun. Pare, I know the feeling. Ano, sige. Kita-kits na rin tayo mamaya sa part 2. Malapit na ba tayo? Ayun na Oo, pare. malapit na pala. Kabisado ko na eh. Paglagpas natin na tayo ilang How minutes. time flies. Oo, So, ganun mabilis. Kita-kits sa part 2. Ito ang part 1 ng episode 8. Welcome Ulit. back nga pala. Welcome back to our listeners for listening again. And welcome back to us, pare. Welcome sa season premiere ng For Christmas Dudes season on the Road. premiere. Oo, Christmas season pa. Para mas mahaba na tayo season 1 ng Walking Dead. Ayun, ako si Justin. Ako si Joe with an E. I'm Ninja. And we are For Dudes on the Road. Bravo! Alright, so ito na part 2. We're back on the road. Episode 8. Ulit, ako si Justin. Ako si Joe with an E. Paolo, aka Ninja. And we are Four dudes on the road. -1. Shoutout kay paring Rambo. Sayang wala ka sa episode 8. Sana masaya ka dyan sa exotic mo. Welcome sa season premiere ng Ang December season. Hindi, ano na nga, di ba? The holiday season. Christmas season premiere. Yeah, Christmas season premiere. Yeah. So, we're back on the road and it's 11:45, I believe. Oy, At ulit, Late part na. 2. So, late na Medyo tayo. matagal tayong hindi nakapagkwentuhan ng sa ating minamahal na podcast. pero okay lang yan, at least, di ba? Marami-rami tayong nakapag-usapan. At nga pala ulit, shoutout ko ulit kay Misasito. Ito sasabihin ko yung sinabi mo. Gusto po niya paalam sa mga listeners na siya daw po ay maganda at sexy. Yun daw po yung tawag sa kanya, Miss Ganda at Miss Sexy. Kahit corny daw, okay lang. Shoutout ulit sa'yo. Search na siya sa Facebook. Yeah, Rene Rene Jacinto. Jacinto. Pinlag talaga natin Oo, yung Facebook niya. Nga pala, meron kaming planong Getaway. getaway after Christmas. December Meron kaming, 27 to be exact. Meron kaming ihahandang something special para Yes, sa first episode para ng sa Four listeners Dudes on the Road. natin. We're planning a webisode Abangan para nyo, sa inyo. abangan nyo. So, Masaya yun. ayun pare. Or pwede palang mag-suggest sila ng lugar. Ito pare Baka mag-suggest yun sa Katbalogan tayo. Yung isa pala. Yung isa sa fans natin nag-request. Sino to? Sino? Si Maki ba to? Hindi yun. Sige, huwag na lang natin pangalanan. Number 1 fan natin si Maki. Nag-request, may hashtag siyang nire-request sa atin. Anong hashtag? Hashtag Pogi Problems. Pogi problems? Problems? Uy, hindi ko na-experience yun. Wala eh. Pero pwede natin pag-usapan.
Uy, ba't nakasarili sa sakyan? Baka Madilim. Ayun. Pogi problems. Pogi Just problems. wave up from left to right. opinion na lang natin about Pogi problems, ano? Ano ba yung pogi problems? Oo, i-define natin ng Define natin yan. Kasi Hindi nag-umpisa natin yan. i-define. Nag-umpisa yan di ba, Herman Bautista? Tama ba? If I'm not mistaken. I'm not sure about it. Pero parang siya yung, siya yung nagpa-kilala or nagpasikat doon. Ang pogi problems. So, tingin mo, para sa'yo ba, ano definition ng pogi problems? Pogi problems. Literal definition ba siya? Na mga problema na nai-encounter? Kasi yung nakikita kong mga hashtag na ganyan. Pag sinabing hashtag pogi problems, tapos yung status nila, kadalasan yung nakikita ko, something na mababaw lang na alam mo yun. Hindi naman, para sa akin, hashtag feeling pogi problems dapat Na hindi naman pala talaga pogi. Oo, yung mga ganun bagay na hindi ka mo pogi, ba't kailangan mong i-tag, hashtag yung status mo as pogi problem? Ikaw, Joe. Siyempre, pwede rin naman natin i-consider na it's for comedic purposes din naman. Pwede rin, no? Siyempre, pero ako siyempre, it makes us cringe, di ba? Minsan kapag, mabasa mo sa, hindi naman dapat. Hindi naman applicable. Walang right na nagsasabi. So, medyo nakaka, lang din. Trend di ba? Alam mo yan. Hindi naman natin mapipigilan yung mga ganyan trend. So, bagay, ako ang feeling ko pare, ang may right lang na mag-hashtag ng pogi problems. Yung mga, hindi lang yung pogi ka dahil sinabi ng nanay mo. Pogi ka in your own way. Thank you. Hindi, ako, kung in a literal sense, Pogi bro. dapat talagang yung mga heartthrob, yung mga ganyan, yung mga tinitilian talaga, mga Kasi hinahanap pare, di ba? yung mga ganun. Ako feeling ko, hindi mo pwede gamitin yung hashtag na pogi problems kung self-proclaimed ka lang na pogi. Yung tipong, Yun nga eh. marami mong kilala. Yung tipong tumiting ka sa salamin at sabi mo Pogi mo talaga. Hindi, pare, ito may nakapagkwento sa akin. Parang kilala ko yun. Kasi babae siya. May crush yung lalaki. Hindi, siguro more than crush. Tapos, parang one night, inamin niya, parang nilabas niya yung totoong sininzong siya. Tapos, kinabukasan daw, nag-status yung lalaki na pogi ko talaga. Pero, ayon sa kanyang kwento, I am Groot yung lalaki. Ay, ito yung wala, meron din ako. Pare, wag ganun, insulto kay Groot yun. Oo. Insulto kay Groot yun. sabi ko nga sa kanya, sabi ko din sa kaibigan ko na yun, sabi ko sa kanya, siguro isipin mo na lang, di ba? Langit ka, lamang lupa siya. Sa bagay, si Groot na sa ibabaw pa ng lupa. Pero di ba, insulto mo na. Ito, meron pa isang example niyan na, hindi pa example, parang related dyan. Kasi meron, ito naman 2 nights ago, nasa school ako, nasa field. Hanging out with my classmates, ganyan, tambay. Tapos may nakita akong second year college na. Naging kaklase ko rin. Tapos umiiyak siya, babae. Hindi ko alam yung dahilan. Basta tinawanan niya lang ako, sabi niya, okay lang ako, kuya Pamil. Tapos, Kilala ba namin yun? hindi. Yung itong guy naman, Kilala na namin. hindi rin kilala. Pero ang dating pogi problems kasi parang nagtapat sa kanya pala yung girl na yun. Dun sa field. Tapos, as in, napaka-hard ng lalaki na sa babae. Dahil, parang wala lang, alam mo yun. Alam mo ba, excuse lang pare. Ako, opinion ko na, naiintindihan ko naman minsan na hindi mo naman talaga pwedeng i-force yung isang tao na magustuhan ka rin, di ba? Na to like you back. Ang problema lang dyan, yung how you handle the situation. How you break it. Di ba? How you break it. Paano sasabihin na, sorry pero, di ba? I don't think this will work. Ayun, hindi siya nag-sorry. Parang ang nangyari is, hindi ko alam yung buong detalye pero parang sinabi ng babae, may gusto ko sa'yo, ganyan. Tapos parang sabi ng lalaki, okay. Wala man. Tapos hindi, na ano na yung babae, siyempre, babae yun, emotional, matasaktan yun sa ganun. Ikaw ba naman sabi, okay. I mean, what the hell?
Ito na lang pa, kilala ng lalaki. Pogi. Oo, kilala ko pero hindi. Pogi ba siya? May right ba siya? Wala eh. Ay, yun na lang. Yun ang mahirap, di ba? Yung mga taong walang right na... Hindi naman, I don't have anything against the guy. Oh, I mean, naman, pero pero para mag-treat ka ng babae ng gano'n. oo, yun. So, Di ba ikaw, sinulat mo nga, treat her right, di ba? oo. Kasi, yun lang, na-off lang ako na parang napaka-rude. Wow, Parang, ikaw, basta sabi is ng so babae, nasabi ng babae, ganito, parang, ang bad mo. Parang gano'n. Ang ulit po, sabi ng lalaki, I know, right? Wow! Alam mo naman, pare, syempre, ano rin yun eh. Or context, I don't know. Ego booster din kasi yan. Oo, Aminin ayun naman nga eh. natin eh, di ba? So, Medyo nakita ko yung aura niya, medyo... Alam mo ba, sa totoo lang, ang isa lang kilala kong hindi naapektuhan sa ganyan, Yan o. si Rambo. Correct. No? Parang yung babae nagkadarama ka Rambo nung mga heydays niya. Oo. Wendell Ramos yun. Wendell Ramos. Eh, Kaya, shoutout ka din. Humble to the core. baka swerte mo talaga, Tin. Si Rambo ay humble to the core. Kaya Correct. pare, bihigan lang talaga. Maselan lang, maselan. Ayaw niya pa kayo. Yan, materialis puwetes. Ayan, since nasa subject na tayo ng hashtag, Oo. ano ba tingin niyo sa mga hashtag ngayon? Overuse. Anong pananaw? Sa Is it totoo lang, entertaining? Entertaining minsan, pero ang hirap. Hindi ko makasabing na enjoy ko yung mga grabe mag-hashtag. Oo. Yung kumbaga, Overusage na lagay na natin, Instagram post mo. Instagram na lang ha. Hindi kasi ako Twitter, so hindi ako masyadong familiar. Sa Instagram, alam mo di ba, paglalagay ka ng caption ng photo, nakapaglagay ka na, may mga hashtag ka. Magka-comment ka pa ulit dun sa post mo, tatanggalin mo ng hashtag na marami. Ano ba yun lahat? Ano ba yung expected? Hindi naman related din sa picture. Kaya Ako nakapag-hashtag na rin ako. Pero Oo, hindi pare. kasi na... masaya gumamit ng hashtag talaga. Dahil akong comedic purposes lang naman eh. Yung mga ganun bagay. Pero yung, di ba? Ito podcast natin, may hashtag Oo, tayo, may di ba? hashtag tayo para sa mga ganung bagay. Tsaka Pero patawa ka. yung code, pwede mo i-hashtag. Oo, di ba? Mga ganung bagay. Pero yung OA naman na sa hashtag na buong post mo is... Na, alam mo yung pwede ka na gumawa ng panibagong caption gamit yung hashtag. Pero hindi ko talaga mag-gets actually. Hindi ko mag-gets yung pinaka-purpose ng hashtag. Or siguro wala lang talaga akong idea kasi... Then parang okay yung idea na nag-hashtag. Kasi parang, ikaw, may pinost ka na photo, gusto mo rin, parang gusto mo yung explore kung sino pa yung may mga ganong ideas. Search mo yung hashtag na gano'n. Search mo yung Kaya nga siya tag eh, di ba? Parang search mo yung hashtag na gano'n. Lalabas yung mga katulad ng idea mo eh. Okay. Parang nyo ba yan, yung real life hashtag niya, Ay, Jimmy Fallon tsaka ni Justin Timberlake. Di ba? pero, Parang nakakatawa yun. di ba? Okay yun, para sa si Jimmy Fallon. Kaya yung mga ganun. Nakakatawa yung paano nila pinortray yung overusage nga ng Ng hashtag hashtag, ng mga tao. Hanapin ko nga eh. Maganda yun ba? Nakaliwak. Pero all in all, ngayon may idea na ako pero nung nakita ko yan, Parang hindi mo I don't ma-get get sense. it. Oh. What's this for? Hindi ko talaga na-get sa ganun. Saka naalala ko pa yung hashtag yung number sign pa ang tawag natin. Pound sign. Pound sign eh, di na eh. Talaga ngayon, hashtag na eh. Parang, hindi sa pagkaano may ka-office mate ako. Ibibigay niya yung, hindi ko pwede kong kasi sabihin eh. Lagyan na lang natin isang code ng isang product. Ngayon, bibigay kasi, kunwari, for example, 1, 2, hashtag 3, mga ganon. Di ba? Parang, Hashtag eh. paano yung mga hindi familiar sa term na hashtag? Meron pa. Kasi yung nanay ko nga, nagko-call center. So, meron siyang binibigay rin parang code dun sa customer. So, sabi ng mom ko, hashtag 32, ganyan. Tapos, sabi ng customer, is that, what's the pound sign? Is that the hashtag? So, Kasi merong mga in generation ngayon, hindi naman lahat, or some of the Tama yung younger term mo. generation. In generation ngayon. Oo. Hindi na nila alam kung ano yung pound sign.
Hindi nila alam kung yung pound sign na yun. Hashtag ang alam nilang tawag sa ganun. So, ewan ko lang, hindi... Marami na kasing nasa habit ng imbis na pound sign, hashtag na ginagamit. Kasi ngayon na yung prevalent Oo, yun usage na. ng ano, di ba? Nung symbol. Isa rin sa nakikita ko Hashtag na talaga. negative implications ng Pero, media. isa pa gano'n pare bakit na din naaalala ko pa na ang pound sign, ginagamit ko pag naghahanap ako, pag yung walang signal yung cellphone mo. Oo. Ako yun apat na pound sign, Okay, tapos ba? dial. Dahil, yun lang ang silbi ng hashtag noon. Diba? Pangkuha ng signal. Tsaka pag gusto mo tingnan yung serial number ng cellphone mo, cellphone. diba? Naalala niyo pa ba kung Pagkahaba-haba. 006. Ano eh? Hindi, yung ano, yung pag i-restart mo yung ano. Yung phone, di ba? Ano ba yan? Star 337 something ganun. Oo, basta ganun. Diba? Yun yung uses natin nun. Oo. Ngayon, Nakakaliw ewan ko, kasi di ba tawag nga doon pound sign? pound sign. Pero ngayon, ang tawag na ng mga bata ngayon doon, hashtag. Eh, sa atin talaga nun, mas common number sign. Number sign. Hindi kasi sa ano eh, ano yun eh, Filipino way. Oo, pero correct term talaga pound Pound sign. Pound sign. Pero ngayon, hashtag na, pero mukha naman. Alam mo yung na-weirdohan ka pa una beses mo narinig yung, bakit pound sign? Bakit hindi number sign? Alam mo yun? Siguro ganun na rin tayo ngayon. Hashtag. May hashtag. Bakit hindi pound sign? Actually, yun yung unang naisip ko nung nakita ko yun. Yung pala yung hashtag, hindi ko kasi alam kung ano yung hashtag. So nakita ko yun, binabasa ko siya as pound sign, Pogi problem. Ganun ang magkakabasa ko. Pasingit lang ha. Tin, shoutout sa'yo. Nandito kami sa Cabral Street. Labas. Dito namin sa jetty. Sa Jetty. Pero bro, napansin ko lang Shout tuwing out sa dataan tayo dito, yung story natin ay bumabalik sa ating childhood. Hashtag jetty. Hashtag childhood. Pero yun nga, di ba? May mga pros and cons din eh, no? Always, meron naman talaga eh. Kaso lang, hindi. Ewan ko kung maganda o hindi, pero para sa akin, ang pangit na hindi na alam ng mga bata ngayon tawag sa isang bagay. Yung proper name na isang bagay. Pare, isa pa na gano'n ba tayo katanda para i-refer natin yung tawag sa kanila mga bata? Hindi. Wala pare, ganun talaga eh. Okay lang. Hindi, okay lang. Wala sa bata talaga. Sa bagay, oo. Kasi nga, lahat ng bata ngayon, online na. Kasi nga, di ba, yung generation nga, alam mo, may nabasa nga parang yung generation natin yung huling generation na walang internet, Oo. walang, di ba? Last parang real life channel, parang hindi tayo namulat sa digital age na sino po kaya, yung mga pinapa. ang na-witness natin pare, yung birth ng digital age, Oo, di ba? yung advent ng Interpersonal communication. In person. Yun yung nawala. tayo sa atin yung baby steps ng technology ng digital age. Ito na lang pare. I'm sure sa ibang bata, hindi na nila alam kung anong ibig sabihin ng dial-up. Di ba? Nobody knows dial-up. Like the magical sound. ISP days. ISP Bonanza. Tapos yung bawal may gumamit ng telepono pag may naka-on. Nalimuto ng connection ng tama. Di ba? At nag-i-internet ka lang pag madaling araw dahil mabilis lang pag madaling araw. Yung tipong pag naka 512 kbps ka na, masaya ka. Masaya ka na. Kaya ngayon, nagreklamo na lahat. Makapag-load ka ng Yahoo nun, masaya ka na eh. Oo. Para yung nung Kulay pula pa yung logo ng Yahoo. early days ng Facebook, sinubukan ko i-open sa luma namin computer. Dahil lang pa kami nun eh. Naninibago ka, sobrang pixelated, tapos yung kulay. Naalala mo yung loading ng Friendster, screen. sorry. Friendster. Sorry pare pala. Friendster. Yung loading ng screen nun, pag nag-computer ka, parang buhangin na unti-unting nilalaglag sa... Hindi. Ito pare. Tawag na. Yung screensaver na base. Ayun. Oo. Di ba? Yung pipes. Di ba? Yung pipes. Yun lang ang entertainment mo. Tsaka yung bola na one screen. No? Na hinihintay mo Nagbabago ang mag-stand kulay. by yung screen mo. Tsaka yung warp speed. Warp speed.
Ay, nako. The good old days. Ayun na. Tapos pare. Good old days ng Windows ME tsaka 98. 95 pare. 95. Ate pare, nagkaroon ako ng computer, Windows ME na. Ako 95 naranasan ko. Ako Tapos yung 95. it is now safe to turn off your computer. Pakaraming proseso bago mo mapatay. Bago mo ba actually mapatay talaga. Eh ngayon, Tagal one lang click. start up, tagal lang. One click shutdown na ngayon. Thankful ako sa ganun. Yung case ng floppy disk. Kasi, na-experience natin yun. Kaya ngayon, parang na-appreciate natin yung technology ngayon. Or na-appreciate natin yung magandang uses ng technology ngayon. Yun ang nostalgia para sa atin. Imagine mo, nostalgia na para sa atin. Yun. Floppy disk, CRT na monitor, Pare like I said, landline. kapag sinabi 10 years ago, 90s pa rin naiisip ko. Ayun, ay. Di ba? Di ba sabi ko, di ba? 2004, di ba? Anong ginagawa mo ng 2004? 2004. Di ba? Sa mga bagong listeners, napag-usapan na po namin yan, episode 1 or 2. Nakaka-fascinate pa rin Oo. kasi naisipin mo yun. It's been 2004, di ba? only 10 years, pero parang, wow. 10 years na yun, di ba? Oo. Tumaan na yung 10 years. 10 years na agad. Dami Ganun nangyari. na. Ano na pare, ang laki na in-advance ng society. Sobra. Ang laki talaga. Especially Parang sa lahat. technology. Parang ano yun, no? Sobrang laki ng ginap ng technology. Oo. Ngayon nga parang every quarter of a year, tumatalo yung technology ulit eh. Oo. Yung bilis ng upgrade ng mga system. Napanood nyo ba yung ano, yung may nakita ko sa Facebook yung ano eh, sa Japan, yung nakagawa siya ng parang mobile suit ng ano, parang Gundam talaga, Grabe. malupit, di ba? What? Oo, pare, working. Medyo clunky, medyo talagang hindi Pero, ganun kapulido. Pero bigyan mo ba imagine ng 5 mo, years, pare, kaya nga eh, di ba? yung technology na yun. Kasi yung Ito na lang eh, pare. Yung hoverboard, kahit sabihin natin hindi, Correct, kumbaga nasa Back to the Future. Alam mo yun? Meron na. Pero di ba? nga, di ba? Meron na, oo. Kaso yun nga, hindi man siya katulad ng Back to the Future. Tsaka imagine mo, pare, saan na ba papunta yun, di ba? Doon na eh, di ba? Doon na eh. Yan na yun. Wag lang may magtatayo ng company na Skynet ang pangalan. At yari tayo dyan. Di ba? Rise of the Machines Saka yan. naalala mo yung ano, yung ano ba to, yung exoskeleton suit ng mga ng military. Oo, di ba? Parang Iron Man suit na parang Robocop, yung bagong Robocop na walang kwenta. Edge of Tomorrow's time. Alam mo pare, hindi sa pag-ano, medyo parang mabilis ng episode natin ngayon. Oo nga, no? Medyo Bilis ang travel So, natin eh. tuloy na lang ba natin next episode? Magpanete, ano natin yan? That's our... Para meron tayong episode 8. Sige, sige. Tapusin natin yung episode So, dito muna tayo. Oo, dito muna. So, medyo puputulin namin abruptly ang ating Kwentuhan. episode 8. Kami ang mga discussant. Actually, Discussion. teaser lang, parang teaser eh. For Kasi our di ba? Ano lang, okay lang. patikim. Bumalik kami sa maikling Ang haba ng TRT natin na nakaraan. Pare, almost 2 hours. 2 hours ba yun? Oo. Ay, Almost. ganun talaga ang podcast. 1 hour and 40 plus minutes. Ayun. So, it's the end of the road for this episode. Papaalam na kami. Pahal na Kasi kami. bababa na si Joven. So, Good night, guys. Good night! So, pagdasal niyo yung mga kababayan natin, huwag sana maruti. So, yun. Ako si Ayun. Justin. Ako si Joe with an E. Paolo, aka Ninja. Good night! And we are For good. The chicken charge out, dude. Dinner.